dapat ay, yun nga po, dapat si Maring Sister Beverly muna ang second option dahil baka gabihin sa event. But praise be to God dahil alas 6 ay nakauwi na rin po. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Tayo po muna manalangin para sa mensahe ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Amang makapangyarihan sa lahat, muli, tunay nga po o Diyos na kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat ng iyong pinagkakaloob. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming aawitan, Panginoong Diyos. Patuloy kaming luluhod sa iyo, patuloy kaming magsasabi sa iyo ng lahat ng aming mga hining. Dahil mas masarap na makipag-usap sa iyo, Panginoong Diyos. Mas masarap na ibigay lahat ng mga bigat na meron kami, Panginoon. But thank you, Lord, dahil sa communicating namin sa aming buhay sa iyo, Panginoon. Ito kami, O God, muli makikinig ng iyong salita at kapaliwanagan na dalangin po namin, O Diyos, gawin mo lamang simple para po maunawaan namin at ang bawat isa sa amin ay makatugon, bawat isa sa amin ay makarelate, bawat isa sa amin ay makapagbulalas na mga dapat naming i-share na aming nararanasan sa mensahe po na mapapakinggan po namin. Thank you, Lord, ng maraming dalangin ko po, Diyos, yung anointing ng banal na Espiritu patuloy na kumilos, magmanifest sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng paggamit mo sa akin, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang tunay na mataas. Wala na pong iba, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, ng maraming Panginoon, sa araw-araw na ginagawa mo sa aming buhay. Thank you, Lord. Dakilain ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon. Naalala niyo po ba, noong nakaraan po, hindi natin naumpisahan, ano? Ay ang ating kapatid na si Sister Beverly. So, ito po ay, nandito pa rin po tayo sa Purpose-Driven Church. Okay? Purpose-Driven Church and we are the church. At natapos po natin yung chapter 5 ng book na ito sa paghihimay-himay, ano? Defining your purpose. At napag-aralan natin, study what the Bible says, no? Nire-recap ko lang po, nire-refresh ko lang po yung mga nakaraan. Look at the answer to 4 questions, put your findings in writing, summarize your conclusion. Ito po yung ating mga pinag-aralan nakaraan. So, dapat, ano po, what makes an effective purpose statement? It is biblical, dapat, ano? It is specific, it is transferable, it is measurable. Yan po yun, no? And 2 great scripture, pinag-aralan din natin last na mga nakakaraang mga biyernes o nakaraang buwan, yung Matthew 22:37 to 40. Okay? At Matthew 28:19 hanggang 20 yung Great Commission. So, yun po yung hinimay-himay, ano? So, to God be the glory. Ngayon po ay dadako tayo sa chapter 6 ng Purpose-Driven Church na pinamagatang Communicating Your Purposes o yung pakikipag-usap sa iyong layunin. Okay? Ano ba yung layunin ng buhay ko? Bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? Okay? So, ang Bible verse po na pinagkaloob sa gabing ito, matatagpuan po, no? Hindi lang po dito sa Proverbs 13:17, kundi dadako po tayo kay Prophet Nehemiah. Amen? So, to God be the glory. Sabi po sa Proverbs o Kawikaan 13:17, no? Ang sabi rito sa English, an unreliable messenger can cause a lot of trouble. Amen? So, yung salita daw na hindi totoo o unreliable, ibig sabihin, no? Basahin ko sa Tagalog mamaya. Sabi dito, ay nagkakaroon po o nagkukos po ng gulo. Okay? So, yung reliable communication naman po permits progress. Amen? So, sa Tagalog, mga kapatid, no? Pag binasa po natin sa Bible, na ang sabi dyan, ayan, ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Okay? Ngunit,
ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Amen? So, to God be the glory. Ayan, nawala yung Zoom. Ayan, okay pala. Okay, kala ko nawala. Okay, so, yun daw po mga kapatid na nagbabalita ng masasama, alam naman natin yan na lumilikha ng kaguluhan yan. No? Minsan dumadagdag at dumadagdag pa yan Tama po ba? Pero yung mabuting tagapamagitan, yung nagiging tulay o nagiging gitna sa isang nag-aaway is siya yung nagiging peacemaker. Yan. O lumulutas ng mga alitan sa pamilya nyo, sa magkakaibigan, sa company, no? Sa mga ka-churches, is ito po yung mainam. No? At to God be the glory, pag-aaralan po natin about sa title na Communicating Your Purposes. Bakit ba no? Kasi napakahalaga po mga kapatid na bilang mga anak ng Diyos, dapat may communicating po tayo sa ating Panginoon at kung ano yung purpose ng ating buhay. Dati alam lang natin magtrabaho, magpaaral, kumain, matulog, no? Gawin yung mga ibang activity. Ngayon, eto na tayo. Uhaw na uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Tama po ba? So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat yung communication natin sa Panginoon is alam natin at dapat sinasabi natin. Okay? Para, alam naman ng Lord yun di ba? Bakit pa ako kailangan makipag-communicate sa Kanya? Mas gusto po ng Panginoon, mga kapatid, na binubuka natin ang ating bibig. Talagang binobrought out natin. Bagamat alam niya na kung ano yun, nakikita niya na kung ano nang sitwasyon natin no? Pero mas nai-impress ng Panginoon kapag tayo po ay nakikipag-usap sa Kanya. Yung kung paano ka makipag-communicate sa amo mo, sa kapitbahay mo, sa teacher mo, or sa kung sino mang tao nakakilala mo. Okay? Dapat mas alam natin at mas dapat tayo nakikipag-communicate sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya mahalaga mga kapatid na ating pong mahimay-himay ito. Hindi po natin matatapos itong chapter na ito. Amen? So, bilang pagpapatuloy, na ang sabi po rito, English po ito, in Nehemiah's story. Kilala niyo po ba si Nehemiah sa Old Testament na siya po ay ginamit ng Panginoon, no? So babasahin po natin at pag-aaral, hihimay-himayin po natin sa tulong po ng banal na Espiritu ang Nehemiah chapter 4. Okay? Kasi si Nehemiah mga kapatid, tulad natin, araw-araw may kalaban. At meron ding nagaganap na talagang sobrang pagkahirap-hirap na labanan. Okay? So, sabi rito, in Nehemiah's story, sa istorya daw po ni Nehemiah, na ni-rebuilding nila yung wall around Jerusalem dahil pinabagsak ito Pinabagsak ito ng mga Amonita, no, Medianita, no? Kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. We learned that halfway through the project, the people got discouraged and wanted to give up. Okay? Tulad daw po ng yung mga Israelita, yung pakiramdam nila na habang tinatayo yung wall of Jerusalem, mga kapatid, no? Kasama dun si Nehemiah, no? Na ang Diyos ay nakikipag-communicate kay Nehemiah. Okay? Nagkakaroon din po sila ng kaisipan na mag-give up na para itayo yung wall, no? Mamaya po babasahin natin yan. Yung chapter 4 na yan. So, like many churches po, tayo, they lost their sense of purpose and as a result, no, became overwhelmed with fatigue. Marami po na mga churches, Kristiyano, no, na talaga nakakaranas ng ganito. Nag-over fatigue, dumaranas ng frustration sa buhay, dumaranas ng fear sa buhay, no? Pero hindi po yun yung purpose natin. At hindi yan dapat ang magpabagsak sa atin. Kasi kung babasahin po natin itong Nehemiah chapter 4, sabi dito, Nehemiah rallied, no? Or rallied the people back to work by reorganizing the project and
recasting the vision. Alam niyo mga kapatid, kung meron pong katulad ni Nehemiah sa buhay natin na nag-e-encourage sa atin na huwag kang bibitaw, magpatuloy ka. Itatayo natin ito, no? Sa tulong ng Panginoon. Ganun po mag-encourage si Nehemiah, mga kapatid. Ganun po. Kung paano niya i-lift up yung mga gumagawa ng Wall of Jerusalem. Alam niyo po yung Jerusalem, ang ibig sabihin niyan, yan po yung ating pamilya. Jerusalem, Judea, ito po yung kamag-anak natin. Samaria, ito po yung mga barkada kaibigan natin na dapat nating itayo, na dapat nating tulungan, ipanalangin sila. So kung katulad po tayo ni Nehemiah na nag-encourage, na nagpapalakas ng loob sa mga Israelita, magpasalamat po tayo sa mga taong yun. Magpasalamat po tayo sa mga ginagamit ng Panginoon to lift up our spiritual. Sis, bro, dumalo ka naman. Matagal ka lang hindi nakakadalo. Alam niyo po, yan po yung mga Nehemiah natin. And syempre, una ang Panginoon na nagpapaalala sa atin. Pero merong ginagamit ang Panginoon tulad ni Nehemiah na ginamit ng Panginoon sa mga Israelita na hirap nakatatayo sa mga hollow block o kung anumang adobe na yon sa pagtatayo sa Jerusalem. Pero nakaranas din sila katulad natin. Nung iba sa atin, tulad ng iba sa atin ngayon, dinadanas natin yan. No? So sabi rito, hallelujah, he reminded, ni-remind niya, he reminded them of the importance of their work and reassured them that God would help them fulfill His purpose. Okay? So ngayon po, babasahin natin ito. Kasi itong wall na ito, the wall was completed in 52 days. Nakumpleto yung wall ng Jerusalem sa loob po ng 52 na araw. Ang sabi dito sa Nehemiah chapter 4, basahin ko na rin po hanggang 1. Tapusin natin hanggang 23 para buong chapter malaman natin. Ito po yung panukala laban kay Nehemiah ng mga Sanbalat, no, ng mga Amonita. Sabi dito, nabalitaan ni Sanbalat, no, na aming tinatayong muli ang muog. Ibig sabihin, yun yung wall of Jerusalem. Nagalit ito at tinuya kami. Kasi bagsak na nga eh. So, sa verse 2, sa harapan ng kanyang mga kasama at hukbo ng Samaria, sinabi ito, ano kaya ang iniisip ng mga kahabag-habag na Hudyong ito? Ang tinutukoy po diyan na kahabag-habag, ito pong mga Israelita, ito pong mga Hudyo na ito. So, itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang mga handog at gawin iyon ng maghapon. Grabe yung yung pag-down sa kanila, no, ng mga tiga Samaria. Akala ba nila ay mabubuo pa nila ang mga nasunog at durog ng mga silyar doon? Yun po yung mga maliliit na hollow blocks, no? Sa panahon natin, alam naman natin yung mga korte ng hollow blocks, no? Sa tabi niya ay nagsalita si Tobias na Amonita. Ito na, no? Sa verse 3 ito. Ano bang klaseng muog ang gagawin ng mga Hudyong ito? Grabe, no? Parang yung mga nakapaligid sa atin. Klase itong mga Kristiyano, itong mga born again ito. Ano, pataas-taas pa ng kamay? Panalangin pa sila? Ano mangyayari sa mga yan? At ang sabi dito sa verse 3, pipihong mararaanan lamang ng asong gubat ay guguho na. Yung tinutukoy, madaanan lang yan ang mga asong gubat, guho na yung mga wall na yan. Sabi ng mga Amonita, no? Si Tobias pa nagsalita. Sa verse 4, alam niyo po nangyari, nung marinig ito ni Nehemiah, sa narinig kong ito, sabi niya, akong si Nehemiah ay nanalangin. So yung communicating, no, at purpose ni Nehemiah na wala doon sa mga Israelita na nanghihina, is si Nehemiah ang ginamit ng Lord to communicate dahil ang Lord nakikipag-usap kay Nehemiah. Doon sa mga taong talagang deeply ang relationship
sa Panginoon. And tulad ni Nehemiah, mga kapatid, nanalangin siya. Ang sabi niya, dinggin mo kami, Yahweh, sa na ang panunuyang ito sa amin. No? Binubuli sila dinadown sila. At ang sabi niya, sana'y sa kanila mangyari ang masamang hangad nila sa amin. Sabi ni Nehemiah yun, sa prayer niya. Sana mangyari ang masamang hangad nila sa amin. Kumbaga, mapunta sa kanila yung gusto nilang mangyari sa amin. Sa mga Israelita. At sabi niya pa, sa verse 4, maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. So grabe yung prayer ni Nehemiah. Talagang bold siyang manalangin, no, sa Panginoon. And verse 5, wag mo silang patawarin, no? Yun ang panalangin niya. Wag mo silang patawarin sa ginagawa nilang ito at manatili nawa ang kanilang kasalanan. Yamang inaalipusta nila kami sa aming ginagawang ito. Sabi dito sa verse 6, masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog. Ibig sabihin, kahit na sila ay tinutuya, kahit na sila ay dinadown ng mga Amonita, nila Tobias, masigla pa rin po sila na nagpapatuloy na itinatayo yung wall of Jerusalem o yung muog. At ang sabi dito sa verse 6, kaya't hindi nagtagal ay napataas namin ng kalahati ng kaukayang taas ang paligid ng lungsod. Yun po ang sabi sa verse 6. Ibig sabihin, kahit na sila'y dinadown ng ibang tao, patuloy pa rin sila sa pag-angat sa mga hollow block na yon, no? Hindi hollow block yun sa panahon nila no? Talagang matitinding mga adobe yon, no, nilalagay. So, ito na yung nangyari sa verse 7. Nang mabalitaan ni na Sanlabat, no, yung mga nagda-down sa kanila, ni Tobias at ng mga Arabe, Amonita at ng mga Astodita na halos mabuo na namin ang muog, lalo silang nagalit. Kaya kung papansinin po natin, yung mga distraction sa paglakad natin sa Panginoong Diyos, na mga ginagamit ng kalaban para tayo hindi na magpatuloy, huwag po tayong magpapaapekto. Dahil tulad nila Nehemiah at ng kanyang mga Hudyong kasama, mga Israelita, hindi nila pinagpukusan. Bagamat nagkaroon sila ng panghihina, pero mas pinagpukusan nila yung pagtayo. So bilang mga anak ng Diyos, bilang mga espiritual, no, na pinapatatag at pinapatayo unti-unti, tinatayo tayo ng Panginoon. And we are the Jerusalem. May mga pamilya tayo. Dapat po patuloy pa rin po tayo, mga kapatid. Minsan, mahal mo pa sa buhay ang magda-down sa'yo. Totoo yan. Minsan, mahal mo pa sa buhay, kamag-anak mo pa ang magda-down sa'yo para wag ka nang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Alisin muna natin yung mga barkada na nakakainuman natin dati. Pamilya muna. Marami pong nangyayaring ganyan. Pero alam niyo po, kung sino yung mga talagang nagsasucess, na kahit mismong mahal nila sa buhay, ay ginaganon sila, dinadown sila, pero nagpapatuloy yung taong yon, makikita nung miyembro ng pamilya na yon, na yung Diyos na sinasamba, ng halimbawa ng anak kong ito, ng asawa kong ito yung tunay na Diyos na dapat ko ring sambahin. Kaya nga, sabi sa Acts 16:31, no? Basahin ko po 'yon, no? Balikan lang natin 'yan mamaya. Ang sabi sa Acts 16:31, napakaganda po nito Ang sabi diyan, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Now, the question is, kahit po ba tayo ay nakakaranas ng mga ganyang bagay na katulad ng kila Nehemiah at mga Israelita, nasabi ba natin sa ating sarili at nakipag-communicate ba tayo sa Panginoon na, Lord, kahit na ginaganon ako ng nanay at tatay, na tumigil ako ng kapatid ko, ng tiyuhin ko, ng pinsan ko, alive-alive ka na pala, pero Lord, iba yung naramdaman ko
kahit na ginaganon nila ako, iba yung pakiramdam ko na nagpapatuloy ako sa iyo. And dapat ganun din po tayo. Kahit maraming sanbalat, kahit maraming Tobias sa paligid natin, kahit maraming mga Arabe, Amonita, mga Astodita sa atin, na halos naiinis sa atin, okay lang yan. Ano ang kailangan? Sabi sa verse 9, kaya alam niyo po, pinagplanuhan pa sila sa verse 8. Ang sabi, nagkaisa silang salakay ng Jerusalem upang kami guluhin. Biruin niyo, katatayo lang, sari-sariwa pa yung mga pang-ano nila ng semento, no? Pinakasemento nila. That time, alam ko yung parang inanong tisa yung mga tisa na yan. Tapos meron silang mga galing sa dagta na pinangdidikit. Yun po, no, nung panahon nila. Sa panahon natin, semento na Okay? So, kahit na pinagpaplanuhan silang salakayin, mga kapatid, sa verse 9, sa Nehemiah 4:9, sabi dito, kaya dumalangin kami. Hindi lang si Nehemiah, lahat sila. Kaya dumalangin kami sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantay araw at gabi. Ibig sabihin, meron silang mga tagapagbantay. Tulog yung mga iba, gising naman yung iba. Kumbaga, tulungan sila, palitan sila ng duty. Amen. So alam niyo po mga kapatid, minsan, tinatamad na yung ibang manalangin. Pero tandaan po natin, na sa likod nun, meron pong mga nananalangin sa atin. Meron pong nananalangin sa inyo. And even po ang inyong lingkod, ipinapanalangin ko rin po kayong lahat. And glory to God. Because kailangan nating magtulungan. Kailangan natin magbigay ng papuri sa Panginoon. Kailangan nating mag-communicate sa Panginoon through prayer. Amen? Kala niya nasa prayer warrior tayo. Mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon, ito po yung pinaparating sa atin na kailangan hindi dapat tayo mabuwal. At sabi rito, narito ang awitin ng mga taga-Juda. Umawit pa sila. Nanalangin sila, nagsalitan sila, araw at gabi, at umawit sila. Kaya napakahalaga mga kapatid, na kahit ano o nasaan man tayo, ano man ang ginagawa natin, inaawitan natin ang Panginoon. Tulad ng mga taga-Juda. Ang sabi nila sa awit nila, mga kapatid, ito, sa verse 10, nangihina kami sa bigat ng pasan, batong sakdal, dami ng muog na buwal. Sa hirap na ito, kasi maraming tumumbang pader sa hirap na ito'y hindi namin kayang maitayo ng maghapon lamang. Totoo naman di ba? And verse 11, akala ng aming mga kaaway, yung mga Amonita, at iba pa, ay hindi namin alam ang kanilang binabalak sa pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. So, ano yung mindset ng mga Israelita na ito at sinila Nehemiah? Na ang focus nila at yung pananampalataya nila sa Panginoon ay talagang sa Panginoon lang at matibay. And dapat ganun din po tayo. Verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudyong kahalo nila ay laging kasi merong kasama yung mga may mga humahalo sa mga Amonita na may mga Hudyo. At meron silang spy na kung lulusubin ang mga Israelita, sila Nehemiah, at balak gibain yung Jerusalem, wall of Jerusalem, ay merong nagbabalita na nakahanda. Yun po yung mga tinatawag na mga tumitik-tik sa kanila, sa mga Amonita na yan. So hindi nila alam, verse 12, na ang mga Hudyong kahalo nila ay laging nagbabalita sa amin ng kanilang binabalak. Alam niyo mga kapatid, kapag may nagsasalita sa atin ng hindi maganda, behind, Diyos na ang bahala sa kanila. Diyos na ang bahala. Amen? Kaya wag po tayo mabahala. Kahit merong tumatraidor sa atin, merong nagsasabi ng masasakit sa atin behind our back, sige lang. Mas mainam mga kapatid na ipanalangin natin sila, na maborn again sila at mabago. Hindi dapat tayo magalit sa kanila. Amen? Kasi iba yung espiritong nagtutulak sa kanila
dapat maunawaan natin yun. Tulad nga ng patotoo ni Brother Lyndon kahapon, pag may nagsasalitang kasama niya sa trabaho, sinasabihan niya lang na, hayaan na lang natin, ipanalangin na lang natin. No? So mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, yun po dapat ang ating makita sa atin. Amen? Kasi kapag nakikipag-communicate tayo sa Panginoon at alam natin yung layunin ng ating buhay, to love them, no? Ilapit natin sila sa Panginoon. Kasi maraming amonita sa paligid. Maraming medyanita sa paligid, mga kapatid. Marami talaga. Pero anong dapat natin gawin? Dapat natin silang tulungan din na mapalapit at tumanggap sa Panginoon. Kaya't sa tuwing, sabi sa verse 13, kaya't sa tuwing darating sa amin ang ganitong balita, sa bawat lugar na hindi pa tapos ang muog, hindi pa nila tapos yung wall, ay pinahahanda ko ang mga tauhan, sabi ni Nehemiah. No, naghahanda yung mga tauhan ayon sa sambahayan. Binibigyan ko sila ng iba't ibang sandata. Sundang maliit lang yan sa Bisaya. Ang sundang, ganyan lang yan, kaliit, no? Parang panghiwa lang ng kamatis, no? Sibat at palaso. So, ibig sabihin, mayroong nagbabalita para ready sila. Amen? Sa atin kaya, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, sino kaya yung nagbabalita sa atin tuwing may lulusob sa atin? Alam niyo po kung sino at kung ano? Ang Biblia. Kapag binabasa natin araw-araw ang Biblia, yan ang ating tagapagbalita. Yan ang yan ang nakikipag-usap po sa atin. Kapag binubuksan natin, binabasa natin, minemeditate natin, ninaramdam natin ang salita ng Diyos, yan po ang magbabalita sa atin. Na laging merong nakarating, nakaamba na mga kapahamakan sa paligid, pero huwag tayong matakot. Verse 14, nakita kong nababahala ang mga tao. See? Lahat tayo, mga kapatid, minsan nag-aalala, pero dapat tandaan nyo to, hindi nagtatagal. Hindi dapat tumatambay sa isip natin, sa puso natin, yung mga bagay na yan, no? Na nakapagpapa-stress, nakapagpapa-depress, no? Anxiety, depression, or kalungkutan, or kung ano man. Yes, masarap umiyak sa Panginoon. Lalo kung mabigat ang pinagdadaanan. Pero wag po tayong titigil. Amen? Sa pagpapatuloy, kaya't sinabi ko sa mga pinuno, mga pangunahin sa bayan, at gayon din sa lahat, huwag kayong matakot, sabi ni Nehemiah. Grabe, no? Ilan sa atin dito ang mga Nehemiah? O ilan sa atin dito ang sinasabihan ng ating mga kapatid? Huwag ka matakot. Marami po tayong Nehemiah rito, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Pag sinabing alalahanin, lagi nating iisipin na anak ako ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? At ang sabi pa rito sa verse 14, ipagtanggol natin ang mga kapatid, mga anak, mga asawa, no? Mga asawa, marami yun, mahirap yun. Okay? Mga kapatid, mga anak, asawa at mga tahanan. Ibig sabihin, paano ipagtatanggol? Isama po natin sila sa prayer. Isama po natin sila, mga kapatid, no? Sa araw-araw na pagluhod natin sa Panginoon at pakikipag-communicate sa Panginoon. Yun po yung purpose natin lahat. In verse 15, nabalitaan ng mga kaaway na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak. Nalaman din, may tik-tik din pala. Nalaman din, ibig sabihin, nakaredy rin. Ay, nakaredy yung mga Hudyo, yung mga Israelita, sila Nehemiah, nakaredy. Nalaman din ng mga Amonita. Kaya, naniwalang binigo sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy ng paggawa ng muog. Amen? So naalala niyo po yung Wall of Jericho na 7 beses inikutan, sabay mayroong mga nangunguna mga Levita. Pagkatapos ng 7 pag-ikot, inihip ang trompeta, bagsak. Ito naman itinatayo. Mga kapatid,
sa buhay natin, may pagbagsak. Pero tandaan natin, meron ding pagbangon. At babangon tayo sa tulong ng Panginoon. Verse 16, simula noon, kalahati ng aking mga tauhan ay gumagawa ng muog at ang kalahati ay nagbabantay. Ito matindi. Ang mga bantay ay nasasandatahan ng sibat. Okay? Yung mga nagbabantay sa palibot nun. Baluti, may baluti sila. Cover ng katawan, ulo, no? At mga palaso. Ang mga pinuno, mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang puspusang tulong sa gumagawa ng muog. Pagkain, tubig, kung ano yung kailangan para tuloy-tuloy yung gawa. Ibig sabihin nandun yung unity. Ibig sabihin nandun yung love sa bawat isa. Nandun yung help talaga. At salamat sa mga tumutulong. Pagpalain, no, ng Panginoon ang bawat isa. Salamat sa nakikipag-cooperate sa gawain ng Panginoon. Hindi po sa akin ito, hindi po sa bawat isa sa atin ito, sa Panginoon po ito. Kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin ang gawain ng Panginoon. Kung wala po ako, may tatayo po. Kung wala po si Ate Beverly, meron pong gagamitin. May magpapatuloy. Amen. So ganun po dapat nagtutulungan. 18. Ang mga gumagawa sa muog ay may sariling pamigkis na sandata. At nasa tabi nila ang mga may hawak ng trompeta. Imagine po natin mga kapatid, habang nagtatayo, nagkakabit ng mga adobe o hollow block o kung ano man yung kinakabit nilang bato na yon, meron po silang sandata. Sa kabila, sa kanang kamay may sandata, yung kabilang kamay gumagawa. Meron pang mga bantay. At verse 19, sinabi ko sa mga maginoo, mga pangulo at sa lahat, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating malalayo ang ating pagitan, no? So ibig sabihin, magkakalayo sila para mabilis. Alam niyo po, naranasan ko rin mag-construction. Matagal din na panahon. Kahit po yung bahay namin sa Marilao, Bulacan, kami lang po rin tatay nag-construction noon, nagtayo. And magkakabila kami, dalawa lang kami. Pala, no? Tapos akyat sa andamyo, semento, lagay ng ganun po. Alam niyo naman po pag may nakita kayong gumagawa, no? So ganun po, akyat panaog, tulungan magkabilang gilid, no? Para tumaas yung hollow block. Malaki po yung gawain, mga kapatid. And ito pong online, malaking gawain ito, mga kapatid. Huwag nating minamaliit. Lahat po tayo, no? Lahat po tayo unti-unting pinalalago ng ating Panginoon. Amen? Verse 20, kaya tuwing marinig ninyo ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo at ipaglalaban tayo ng ating Diyos. 21, gayon kami nagpatuloy sa paggawa. Sabi ni Nehemiah, ganon kami nagpatuloy sa paggawa. Ang kalahati ay nasasandatahan mula sa pagsikat ng araw, okay? Ibig sabihin 12 oras ang palitan, no? Ng araw hanggang sa pagsikat ng bituin. Ganun ang alternate nila. 22, sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang nasa Jerusalem upang magbantay kung gabi at magtrabaho naman kung araw. Kaya ako, sabi ni Nehemiah sa verse 23, last verse, ang aking mga kaanak at lahat ng mga tauhan ko ay hindi makapagbihis at laging hawak ang aming sandata. Isipin natin, ang baho na ng damit nun. Diba? Hindi na sila naliligo. Hindi na sila nakakapagbihis. Pero meron silang sandata. Alam niyo ba mga kapatid, minsan, no, ganun din po tayo. Minsan sa sobrang dami ng ating inaalala, pag lumusob ang kalaban, minsan nakakalimutan na nga natin, no? Ngayong araw na ba ito, ganito? Mag-October na pala. Minsan hindi na natin namamalayan ng panahon. Sa sobrang dami ng inaalala kahit Kristiyano na. Pero mga kapatid, dapat po maranasan natin at maalala natin palagi ng salita ng Diyos ay buhay at dapat panghawakan. So although the wall took only 52 days to complete, the people became discouraged at the halfway point. May na-discourage pa rin mga kapatid. Just sabi ng iba,
just 26 days into the project. Dapat 26 araw lang yan eh. Inaabot ng 52. No? So, Nehemiah had to renew their vision. No? Sabi rito, from this story, we get what I call the Nehemiah principle. Okay? May prinsipyo po kasi si Nehemiah. At syempre, yung prinsipyo na yun, prinsipyo na nagmumula sa Panginoon yun. Sabi rito, sa vision ni Nehemiah, vision and purpose must be restated every 26 days to keep the church moving in the right direction. Bilang mga church ng Panginoon, tayo na church ng Panginoon, meron po tayo dapat na goal, purpose, no? So ano ito? In other words, make sure you communicate your purpose at least monthly. Okay? So sa isang buwan, ilan ba yung napapatanggap? Ilan ba yung nai-invite? Ilan ba yung, alam niyo po, nakakalungkot ano? Merong isang online na, maputol ko lang, merong isang online na business. Actually, marami ng business na online. Grabe yung uma-attend. 900 katao, 1,000 katao, no? Napakarami. Napakarami. Hindi masama yung kanilang ginagawa. Okay? Talagang sobrang dami. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ilan lang tayo? Ilan lang tayo? 16. Kumpara sa 1,000 na umattend sa business. Pastor, business yung pera yun eh. Yes, walang masama. Walang masama mga kapatid. Pero kung nauunawa at naiintindihan at may magsasabi lang sa kanila na dapat tayo yun, na dapat mas bigyan nyo nga ng panahon ang nagbibigay ng source. Nagbibigay ng buhay. Tayo po yun. So it is amazing how quickly human beings and the churches lose their sense of purpose. No? Kaya mga kapatid, alam niyo po, kung alam lang lahat ng tao ang purpose kung bakit nabubuhay ang bawat isa, masasabi nila na ang dami ko palang inaksaya sa bagay na ito. Ang dami ko palang inubos na oras sa mga bagay na wala namang katuturan. So once you have defined the purposes of your church, you must continually clarify and communicate them to everyone in your congregation. Pag may bago sa inyong kongregasyon, sa inyong mga church, sa gawain ng online, entertain, kausapin, at palakasin. Kung hindi pa siya tumatanggap, patanggapin niyo po. Kung hindi po kayo marunong, pwede po ako magturo. Amen? Sa tulong po ng banal na Espiritu. So it is not task you do once and that them forget about. So this is the foremost responsibility of leadership. Tayo po, no, bilang mga leader, mga tinalagang leader, may responsibilidad po tayo. So if you fail to communicate your statement of purpose to your members, you may as well not have one. At ito po yung pag-aaralan natin sa sunod. Kapag hindi daw po o nag-fail tayo to communicate and sabi rito, your statement and purpose to your members, you may as well you have that one. You have one, no? So ito po yung mga ways to communicate vision and purpose. Unang-una, scripture. Pangalawa, symbols. Pangatlo, slogans. Pang-apat, stories. Panglima, specifies. Specifies yung panglima. Amen? Yan po yung pag-aaral natin. Pero I believe hindi natin to matatapos itong 5 na ito next Friday. Amen? So, to God be the glory. At purihin ang Panginoon sa buhay ni Nehemiah na ginamit, no? At nagpapatuloy at naging kalakasan natin. Kaya yung mga Nehemiah dyan, no? Sa panahon natin ngayon, purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat ng maraming. So communicating your purpose, tayo po ay magpasalamat. Hallelujah, Lord. Thank you po ng maraming Panginoon na napakahalaga, Panginoon, ng pananalangin. Kapag dumarating yung mga distraction, yung mga kabigatan, tulad ni Nehemiah, nanalangin agad. Hindi na kung ano-ano yung pang
kung sino-sino pa yung mga gustong kausapin. Nanalangin agad at kumilos. Salamat o Diyos. Dahil tunay nga po o Diyos, nasa iyo ang awa, nasa tao ang gawa. And salamat sa pagpapaalalang ito na mas dapat pagpokusan namin yung pagtatayo, yung pagbibuild ng Jerusalem ng bawat isa. At yun po yung aming mga mahal sa buhay. Even po ang aming mga buhay, punong-puno ng distraction, punong-puno ng mga kabigatan. But I believe, Lord, sa mga bagay na ito, dito kami lalakas. Dito kami tatatag. Dahil hindi ka nagbibigay ng pagsubok para kami ay bumagsak, kundi para kami, Panginoon, ay mas lalo pang tumatag. Salamat po ng maraming o Diyos sa iyo po. Lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Diyos sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. To God be the glory po. Purihin ng Diyos. Ayan, si Maring Beverly, nagdadrive siguro ito. So, purihin ng Diyos. Nandiyan na po ba si Ate? Amen. Praise God po, Pastor. Amen. Purihin ng Lord.